Suyusi, huwag kang magpakalabis. Genuine, tingnan Montag. Kami ay patuloy na nagbibigay galang sa kanya, pero siya, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, at nagwawala pa. Kaya, dinala ang kabit at anak sa labas sa harap ng tunay na asawa. Ito ba ang tinatawag na dangal ng pamilya Jayang? Ikaf. Tumahimik ka, Suyusi, may mali ba sa sinabi ng nanay ko? Sa loob ng maraming taon, sa tingin ko, ikaw ang hindi makapag-anak. Ikaf. Ako si Suyusi, malusog ang pangangatawan. Walang problema sa pag-aanak. At kung bakit hindi ako nagkakaroon ng anak, dapat mong itanong. Sa iyong minamahal na anak na lalaki ng pamilya Jayang. Suyusi, dinala na ni Chen Yuan ang anak. Paano siya magkakaroon ng problema? Sa tingin ko, ikaw ang selosa at mapag-imbot, natatakot na baka makakuha ng kapangyarihan si Mengyao kasama ang bata. Upang makipag-agawan sa kapangyarihan, kaya ka nagsisinungaling. Ang iming Chen Yuan. Nanay, huwag ka nang makipagtalo kay ate. Ayaw lang niya. Sa amin naming mag-ina. Dito, hindi selos, suntok agad, bukod pa sa mga ito. Ano pa ba ang kaya mo? Hindi ko inaalagaan ang kabuuan. Jayang Chen Yuan. Tanungin mo ang sarili mo. Sa loob ng maraming taon, sino ang walang pag-aatubiling? Tahimik na sumuporta sa iyo. Ngayon sa paningin mo, ako pa ang naging salbahe. Hindi maganda ang ginawa ni Boss Jiang. Kung hindi dahil kay Mrs. Jiang, wala ang Jiang family ngayon. Dala-dala ang anak sa labas, pumunta para pilitin ang legal na asawa. Hindi ba ito ang modernong Chen Shimi? Tama. Bakit ganito ang lalaki? Huwag kang magbaliktad ng katotohanan kung hindi ako sa labas, nagpapakapagod. Sa tingin mo sa iyong mga walang kwentang kakayahan. Matatag ang grupo hanggang ngayon. Ngayon hindi mo matupad. Ang pangarap ko bilang isang ama. Pero si Mengyao kaya siya ang nagbigay sa akin ng kumpletong pamilya. Tama. Talagang hindi ko kayang tuparin ang gusto mo. Walang kwenta. Hey! Yutzi, kahit napakagaling Montag. Sayang lang ang tiyan mo. Kailangan bang isakripisyo ang Jiang family? At wala nang magiging anak para lang sa iyong kasakiman? Yusi, magbigayan tayo. Hindi ko napapansinin ang hindi mo pagkaanak, huwag ka nang magulo. Aminin mo ang batang ito, mananatili kang magarang. Elres Jiang, hindi ka pababayaan ng Jiang family. Paano kung ayaw kong aminin? Hindi si ate ang hindi makapag-anak, kundi si kuya. Tama na. Hindi, hanggang saan pa ninyo gustong? Itinulak si Yusi? Ha? Mabuti. Si Tio ay napasok sa kumpanya dahil sa tulong ni Ed. Siguradong kakampi siya kay Ed. Chen Yuan, pamilya tayo, ano bang hindi? Mapag-usapan? 10 taon ng mag-asawa, huwag nang dahil sa bagay na ito. Masira ang samahan. Yo, si Yusi, intindihin mo. Ngayon ako ang may hawak sa Jiang family, sino ang makakapigil? Yutzi hindi ba maganda na libre kang nakakuha ng anak? Si Chen Yuan bilang presidente ng grupo. Natural lang na magkaroon ng tagapagmana, ikaw naman. Unawain mo naman siya. Tita, babae ka rin, maintindihan mo si Ed. Magsalita ka naman, ito. Sino bang lalaki sa mayayaman ang walang kasalanan sa pag-ibig at Sverte Montag pian ga et may libreng anak ka? Yutzi si Chen Yuan naman. Ayaw din naman niyang mag-asawa ulit. Ikaw pa rin ang MRS Jiang ng mayamang pamilya. Kaya, natural lang natanggapin ang bata sa bahay. Dapat lang na magmana ang anak sa labas, samantalang ang pagtatanggol ko. Sa sarili kong pagsasama, naging katawa-tawa na lang ba? Mahal. Tingnan mo, may pangalan mo sa kurbata habang buhay. Ikaw lang ang tatatak sa akin. Ang lambing mo. Ako si Jiang Chenyuan. Ay pribadong pag-aari ni Suyusi at ipinagmamalaki ko ito. At masaya ako rito. Dapat talagang itapon ang mga bagay na marumi. Ete, itong tsa ay para sa iyo. Patavarin Montag ako, pwede ba? Aray.
Harap-harapan mong pinainitan ng tubig ang bata. Nasaan ang pinag-aralan mo? Sa ganun lang kaunting bagay, nananakit ka na? Nasaan ang asal ng isang mayamang asawa? Chen Yuan, huwag mong sisihin si ate. Ako ang may kasalanan. Kaya niya ako binuhusan. Ano biya ito? Ako si Suyusi, kung ano ang ginawa ko, handa akong panindigan. Ito ang totoong binuhos ko, ang pagiging Gifes Jayang. Ayoko na. Jayang Chenyuan kapag wala ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Ang tingin ni ate, parang alis na siya sa pamilyang ito. Ate, Habang buhay, ikaw lang ang tatatak sa akin. ate. Ito ang simbolo ng pagmamahalan ninyo. Sinusunog mo lang. Kapag nagbago ang puso, nagbabago rin ang lasa ng mga bagay. Kung hindi na maipipigil, mas mabuting sunugin na lang. Ate. Pero, 10 taon ninyong pagsasama. Nianshu, umuwi ka na. Hayaan mong mag-isa muna ang ate mo. Sige. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Anak, Tatay, samahan mo akong maglaro. CJ, hindi pa rin siya lumalabas, walang kibo. Opo, sinarado niya ang pinto at ayaw papasukin kahit sino. 10 taon ko siyang pinagbigyan. Ngayon, nangkunin ko lang ang sarili kong anak. Nagtatampo pa. Sobrang spoiled na niya. Chen Yuan, huwag ka nang magalit, et. Baka nag-isip lang siya ng masama. Ngayong gabi, sa aking kamatulog, aliwin kita. Elngan, Binibini, kayo na lang ang makakatulong kay Mrs. Hindi ko pwedeng hindi tumulong. Hindi alam ni Kuya kung ano ang nawala sa kanya. Kung mawawalan na ng pag-asa si Ate at Alice, ang pamilya Jiang, ay tuluyang magigiba. Sabi Peyaya, parang tinaga Montag SA puso si Ate. Chen Yuan, ang galing Montag talaga. Ang sarap mong kasama. matulog ka na. Pangit pala, 5 minuto lang huminto na. Walang kwenta. Ang posisyon bilang misis ng pamilya Jiang, akin din ito balang araw. Kuya, Noong nagkasakit ka, sinabi na ng doktor na, hindi ka na magkakaanak. Sino ang nagsasalita? Ah, walang nagsasalita, baka aso lang. Chen Yuan, pagod ka na, magpahinga ka. ah, Nianshu, sayang lang ang lakas Montag. Ngayon, lahat ng tao ay naniniwala na si Suyusi ay hindi makakaanak. Kung masyado kang maingay, parang pinapagulo mo lang siya. Kung ayaw mong mag-away kay kuya, umalis ka na lang at bumalik sa kwarto mo.
Isu, paki-confirm ulit. Ang lahat ng liquid assets ng UC Group ay ililipat sa inyong overseas fund account sa loob ng 72 oras. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, ibig sabihin, ang UC Group sa bansa ay magkakaroon ng financial crisis at sa loob ng 3 araw. Magpa-file and give bankruptcy. Jisoo, ang hasya ng ari-arian pagkatapos ng kasal, ay na-finalize na. Sa huling computation, si Ji Jiang ay hindi lamang. Walang kapatang makakuha ng anuman, kundi may utang pa ng 200 milyon. Kung hindi mababayaran sa loob ng isang buwan, magbabangkrupt siya. UC. Ako si Jiang Chenyuan, nanunumpa dito. Sa buhay kong ito, hindi kita ipagkakanulo. Kapag nilabag ko ang sumpa, mawawalan ako ng yaman at lahi. Hintayin mong makita, Jiang Chenyuan. Ikaw mismo ang nanumpa nito. Etesu, dinala ko ang bata para makita ka. Simulan ngayon. Ikaw na ang kanyang ina sa ngalan. Anak, bilisan Montag. Tawagin mo ang iyong ina. Paalisin mo sila. Ayaw makipagkita ng misis, umalis na kayo. Anong kaya bang niyan? Kapag ako na ang asawa ng mayaman, tingnan ko kung hindi ka pa mapapaalis. Alles. Tumigil ka. Nianchu, kahit papano ako. Ang ina ng iyong pamangkin, nakita mo ako, hindi man lang bumati. Ito bea. Ang turo sa inyo ng pamilya Jiang, Ikaf na kabit. may karapatan bang magsalita ng turo sa pamilya? At higit pa rito, saan galing ang batang ito? Akala mo ba talagang makakalusot ka? Manang. Isang manang lang ang meron ako. Kuya, para sa isang estranghero. Hindi mo na ba nakikita ang tama at mali? Ikaw. Mukhang tinuruan ka ni Suyusi na walang respeto. Tigilan mo. Kumusta po, Mises? Manang. Aray. Badha, ako ay handang ialay ang buhay ko para sa kanyang kaligtasan. Akala mo ba talagang anak mo ang batang ito? Everyone. Kapag wala ka ng kakampi at walang takbuhan, at binuksan mo ang regalong ito, maiintindihan mo kung ano ang karma. Sino ang nagsabing hindi ako ang may kontrol? Ang bahay na ito ay akin. Ako ang masusunod. Mukhang sobra ko siyang pinalambot. Ipapaalam ko sa kanya ngayon na ito ay angka ng Jiang. Hindi angka ng Su. Yusi, alam ng nanay na nasaktan ka. Ang lalaki sa mayamang pamilya, sino ba ang hindi malikot? Kung ako ang nasa lugar mo, tanggapin mo na lang ang bata. Parehong-pareho naman ang kabit. Kilala niya ang lahat. Basta hawak mo lang ang bata. Anak, hindi naman siya maghahanap ng iba, mga kabit o kung ano pa. Ang ating kayamanan, nasa iyo pa rin ng matatag. Bilang asawa sa mayamang pamilya, kailangan mong maging matalino, anak. Hey Yusi, kung ako ang nasa kalagayan mo, gusto ko pa nga. Hayaan mong ang mga kabit na yan ay magkaanak ng 10 o 8. Ilagay lahat sa pangalan mo, pagtanda natin. Paglaki ng mga batang yan, hindi ba sila ang magiging? Ating pangtanda? Tama. Nanay, ang taas ng tiwala mo sa sarili, sana sa hinaharap ay hindi ka mabigo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At tita, ang plano mo para sa pagtanda talagang napakalalim. Sana pagdating ng panahon, ay ganito ka pa rin kasaya. Yusi, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Inaabangan kong makita ninyo ang karma sa sarili ninyong mga mata. Suyusi, bumaba ka at humingi ng tawad. Naku, Genuine, kalmahan Montag lang. Ay. Oo, Tita, sa pangyayaring ito, walang dapat makialam. Genuine, tara na, umalis na tayo. Suyusi. Permanenting Infertility Report.
Ito ay Permanenteng Infertility Report. Suyusi. Alam kong ikaw ang hindi makakaanak. Ngayong nalaman ko na. Tatakbo ka na lang, di ba? Kuya, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang totoo ay, Chenyuan, nakita mo na, alam na niya matagal na hindi siya makakaanak, kaya ayaw niya sa mga anak natin. Ngayon, natatakot na siya kaya gusto niyang tumakas. Gusto niyang tumakas. Suyusi, kanino ka nagmamalaki? Jayang Chenyuan. Sa palagay ko, malinaw na ang sinabi namin kanina. Kuya, talagang alis na si ate. Hanggang kailan ka pa? Magiging bulag. Gusto mong umalis? Saan ka pupunta? Huwag mong kalimutan. Lahat ng bagay sa bahay na ito galing sa akin. Kapag umalis ka sa Jiang family, wala ka na. Ikaw ang hindi makakawala sa akin. Ang Jayang family ay umunlad dahil sa akin, si Suyusi. Ngayon, nagmamalaki ka sa harap ko. Isang probinsyanong mahirap lang, akala mo. Mayaman ka na. Akala mo ba ay pag-ibig ang inuukit ko? Ang inuukit ko ay ang sarili kong kaharian. Suyusi. Ito ang kahihinatnan ng UC Jingxu Group. Pinipilit mo talaga ako, ano? Mga tao. Basagin niyo ang lahat ng kanyang gamit, huwag kayong mag-iwan kahit isa. Jayang Chenyuan, tandaan mo. Hindi ikaw ang nagpapaalis sa akin ngayon. Ako si Suyusi. Ang ayaw na sa iyo. Kung aalis ka na, ibigay mo ang kapangyarihan sa pananalapi. Ngayon, mayroon akong si Minyaw at ang aking anak. Matagal na kitang hindi kailangan. Suyusi, masyado mong iniisip ang sarili mo. Mahal. Bigyan mo ako ng kamay. Hawakan mo ang selyong ito, mula ngayon, ikaw na ang tagapamahala ng pamilya Jiang. Kung gusto mo ang gusot na ito, ikaw na ang bahala. Jayang Chenyuan, dalhin mo ang iyong mabuting anak. At ipakita mo sa akin kung ano ang magagawa mo sa pamilya Jayang. Suyusi. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag naipasok na namin ni Mingyao ang kumpanya sa merkado, huwag kang magmakaawa sa akin. Jayang Chenyuan, sana'y manatili kang ganyan kasigurado. Ate, Umalis na lang siya ng ganun. Ete, anuman ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Ang mga bagay na sa iyo, makukuha mo rin ang mga iyon. Ang engapakanan ni Lumenya ay hindi katapat. Ang mga pinag-aagawan nila sa akin ay walang halaga. Nyanshu, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tunay na lakas ng loob. Diyos ko, paano ito nangyari? Ate, Ang yaman mo pala. Saan galing ang lahat ng ito? Ito ay mga kayamanan na naipon ko mula pa noong sinaunang panahon. Diyos ko, ang kayamanan dito ay kayang bilhin ang 10 pamilya Jiang. Ang UC Group na umaasa lamang sa mga gawang kamay ay hindi kayang tustusan ang lahat ng gastusin ng pamilya Jiang.
lalo na ang maging pinakamayamang pamilya. Ngayon ko lang nalaman, ete, na ikaw pala ang nagpapatakbo ng pamilya Jiang sa loob ng maraming taon. Ay galing sa sariling pondo. Ngayon ay kay Liu Mengyao na ang turno. Hindi ba't malapit nang matapos ang pamilya Jiang? Sa loob ng 1 linggo, ang pamilya Jiang ay magiging lubog sa utang at walang-wala. Simula ngayon, ako ang magpapatakbo sa pamilya Jiang. Dahil sa hindi magandang kalagayan, kailangan natin bawasan ang gastos at pagbutihin ang efficiency. Simula sa susunod na buwan, lahat kayo ay babawasan ng sweldo ng 20%. Pero, ibibigay ko sa inyo ang pinakamataas na standard. Ng 5 insurances at 1 fund, at in-apply ko na rin para sa inyo. Ang 6 insurances at 2 funds, mas marami pa kaysa kay Suyusi. Noong panahon niya, mas marami ito ng isang insurance at isang fund. Ito ay bihirang benepisyo. Manager Liu. Yang 6 insurances at 2 funds ninyo, hindi namin kailangan. Ang bonus na ibinibigay sa amin ni Mrs. bawat buwan. Ay mas mataas ng ilang bises kaysa sa bawas ninyo sa sweldo, kahit. Ang red packet na ibinibigay ni Mrs. sa katapusan ng taon ay sapat para sa 10 taon ng 2 funds. Kayong talagang nagbabawas ng aming pera sa ibang paraan. At pinaganda pa ang pagsasabi, yang suot ninyo. Ang buong katawan ninyo ay hindi kasing mahal ng isang panyo ni Mrs. At may lakas pa kayong magsabing dadalhin kami sa magandang buhay. Kayo, ito daw ang pinaka-scientific na paraan ng pamamahala. Ang pamamaraan ni Suyusi ay luma na. Kung si Manager Liu ay gusto ng scientific management, E di kami muna ay aalis, pagbalik ni Mrs. Kami ay magtratrabaho ulit. Tumigil kayo. Lahat kayo tumigil. Rebelde kayong lahat. Suyusi, ikaw ang nagpalaki ng mga alila mong ito. Ete, bakit mo ako dinala dito? dahil aalis na ako. Ano? Ikaf. Ate. Ikaw pala talaga ang prinsesa. Nianshu, gusto mo bang sumama sa akin sa nakaraan, sa aking kapangyarihan at posisyon? Tiyak na mas maganda ang buhay mo kaysa ngayon. Ete, kung sasama ko sa iyo, paano ang mga magulang ko at Nagpakasal na ako kay Chen Zhao. Tama, ito ang mundo mo, ang ugat mo ay narito. At ako, dapat na rin akong bumalik sa lugar na para sa akin. Nianshu, halika. Nianshu, kunin mo ang lahat ng ito. Hindi, ito ay masyadong. Nianshu, ang pag-ibig ay masasaktan ka, pero tandaan mo, ang pera sa kamay. At ang malinaw na pag-iisip ay hindi kailanman kahit kailan. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo dahil sa damdamin. Ang pangunahing sandigan ng buhay. At saka itong 3 folder, hintayin mo ang kuya mo. Kapag wala ka ng ibang paraan, ibigay mo sa kanya, hayaan mo siyang buksan ng sarili niya. naiintindihan ka o, ate. Ayoko kang iwan. Ate. Yusi, huwag kang umalis. Yusi, Shenyuan, kung sakaling isang araw. Ipagkanulo mo ako, walang pag-aalinlangan akong aalis dito. Hindi na babalik. Jayang Shenyuan. Tapos na tayo. Shen Yuan, ano ang nangyari sa iyo? ako. Napanaginipan kong umalis si Yusi. Umalis nang hindi lumingon. Masyadong totoo ang panaginip na yon. Shen Yuan, natakot ka lang sa sinabi niya. Mahigit 10 taon na kayong magkasama. Kung gusto niyang umalis, matagal na sana. Huwag kang magpadala sa takot mo. Hindi hahanapin ko siya. Hoy, Chen Yuan. Yusi, huwag. Nianshu. Nasaan si Yusi? Ate. Nakatulog siya sa loob. Yusi, alam kong galit ka. Pero ano nang magagawa ko? Ako ang nag-isang anak ng pamilya Jiang.
Ang pagpapatuloy ng lahi ay responsibilidad ko. Hindi mo ba ako maintindihan? Ang hirap ng sitwasyon ko. 10 taon na tayong mag-asawa, kailangan ba talagang ganyan kakababaw? Kuya. Hindi nakalock ang pinto. Bakit hindi ka pumasok at sabihin sa ate ang Emga hirap Montag? Chen Yuan. Kuya, kung itutulak mo ang pinto at papasok, Malalaman Montag. na hindi ayaw lumabas ni ate, kundi umalis na siya. Pero ate, mas mabuti rin sigurong bumalik ka sa nakaraan. Dito. Hindi ka nababagay. Itama, ilagay mo ang mga lili doon. Ngayon ay ika-10 anibersaryo ng kasal. Nina Chen Yuan at Yutzi. Kailangang. Maging espesyal. 10 taon nang nagpapakasakit si Yusi para sa pamilya. Kahit walang malaking ambisyon, may malaking sakripisyo. Sa wakas, nag-isip na rin ng gago. Magpapakita ng pagsisisi sa ika-10 anibersaryo. Ang ganda talaga. Dapat na siyang magpakalma. Nagpakumbaba na si Chen Yuan. Hindi naman siguro niya ipagpapalit ang pagiging MRS Jiang. Dahil lang sa bata. Ang daming babaeng naghihintay sa labas. Gustong pumasok sa pamilya namin, isa siyang palaboy sa kalye. Ang pagdating niya sa puntong ito ay isang malaking biyaya na. Nanay ka, ang ganda ng pagkakaayos. Salamat sa inyo. Lahat ito ay ayon sa iyong mga hiling. Ito ang mga paboritong pagkain ni Yusi. Si Chen Yuan ay talagang naglaan ng puso. Ang keke na ito, siguradong magugustuhan ni Yusi. Babae lang yan, pakalmahin mo lang. Kapag ganito na ang eksena, dapat na siyang bumaba na. Sa totoo lang, kung iwan niya ang pamilya namin, saan siya pupunta? Ano? Hindi pa siya bumababa mula sa itaas? Pinapatawag na siya ng katulong. Darating na siya. Ang Sveta Montag, ate, dahil kay Chen Yuan. At sa mga pagsisikap ni Tito at Tita. Pero, ang tagal na namin naghihintay, hindi pa rin siya bumababa. Baka galit pa siya sa akin? Imposible, mas importante sa kanya ang okasyong ito kaysa sa akin. Taon-taon, siya pa ang mas naalala. Ngayon, tiyak nag-aayos lang yan sa itaas para may sorpresa. Yanchu, buti na lang dumating ka. Tawagin mo na ang ate mo, naghihintay na ang buong pamilya. Para maghiwa ng cake. Huwag na kayong maghintay. Ano? Sabi ka o. Huwag na kayong maghintay. Umalis na ang ate ko. Umalis? Saan siya pupunta? Walang pamilya, saan siya pupunta? Hindi, sabi ng ate ko. Bumalik siya sa nakaraan. Jen Yanchu, gumawa ka ng kwento. Pero paano napamatuhan? Hindi nga. Ako ang nag-ayos, isang babaeng walang pinanggalingan. Bumalik sa nakaraan? Nianchu, naiintindihan ko kung nagtatampo siya. Pero ang dahilan mo, sobra naman. Nga, ano ba yan? Zia lang naman. Isang palaboy na swerte lang. Na nakilala ni Chen Yuan, akala mo kung sino. Ang yabang na. Tama na, Yanchu, pataubin mo na siya. Sabihin niya sa amin mismo. Buong pamilya nag-effort para sa anibersaryo. Ako pa ang nagpakumbaba, siya ang nagyayabang. Inga, ang tagal naming naghanda. Para sa anibersaryo, hindi man lang nagpakita ang arte. Nga, Nianchu, huwag mo nang ipagtanggol. Away bati lang yan, pababain Montag na. Totoo ang sinasabi ko, maniwala kayo o hindi. Umalis na si ate, hindi na siya babalik. Nagpakumbaba ako, tapos ginago niya lang ako. CJ, ginagawa niya akong pipiliing putulin ang lahat sa kanya. Kuya, Buksan mo yung iniwan ni At para sa'yo. malinaf na yan. Chen Yuan, tingnan mo, para kay Ed. Ang dami mong pinaghandaan, mga bulaklak. Tapos keke, tapos isang supot lang ang iniwan sa'yo. Akala ba niya hindi ka karapat-dapat? Ng effort niya.
Ganito na naman. Laging ganito nagdadabog. Nagpapakaba sa pamilya, nagpapapansin. Sabihin mo kung hindi siya lalabas ngayon. Hindi ko siya patatawarin. Huwag kang magalit, Chen Yuan, baka si ate. Ay nalilito lang, o baka. Gusto niyang maging mas importante ka sa kanya. Importante. Oo. Sige, ipaparamdam ko sa kanya ang pagsisisi. Ay. Naku, ito. Ang pamilya natin ang pinakamalaking katatawanan sa Jiangcheng. 10 taon ng kasal, Yusi, ang immature mo. Ano bang hindi Montag, Matthias? Ne. Si kuya ang unang sumira ng pangako, hindi si ate ang nagdadabog. Pinaglalaban niya ang dignidad at prinsipyo niya. Ano ba alam mo? Nasa pangalan na niya ang bata. Ano pa bang gusto niya? Hindi niya pwedeng palayasin. Ang dugo ng pamilya natin. Tama si ate, dapat ba talagang magulo pa? Kausapin natin siya, mas importante ang pamilya, huwag na magtampo. Ha, pag dumating sa inyo ang ganitong problema. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang sasabihin ninyo, Mrs. Second madam, may problema. May 5 babae sa gate, kasama 10 bata, sabi anak ni Second Master. Nag-away para sa pangalan. Limang babae, 10 bata. Tama. Ang bilis ng utak mo ah. Liu Mengya, para maging. Mrs. ng Jiang, grabe ang plano mo. At ikaw 3 folder kapag wala nang magawa si kuya. Ibigay mo sa kanya, hayaan mo siyang magbukas. Gets ka o. Sariling gawa mo yan. Ang dilaw na folder ay simula pa lang. Kuya, excited akong makita mong bubuksan mo yan. Ano kaya ang itsura nila kapag 2 na lang ang natitirang bag? Yusi, buksan mo ang pinto. Ako si Tia. Naparito ako para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko dapat sinabi sa iyo na maging mapagpatawad. Hindi ko dapat sinabi sa iyo. Ganyan talaga ang mga lalaki sa mayayamang pamilya. Ngayon, ako naman ang nagdurusa. Ang sakit sa puso ko, parang tinutusok ng kutsilyo. Yutzi, buksan Montag naman ang pinto, please. Yutzi. Tia, huwag kang ganyan. Ete, hindi na niya naririnig. Nianshu, buti na lang dumating ka. Tulungan mo ako na kausapin si ate, para siya na ang mamuno. Ang pamilyang ito, nasisira na, Tia. Hindi ito kasalanan mo, kasalanan ito ni Tio. Pero, hindi ba't ganito rin ang nangyayari sa maraming babae? Mula pagkabata, palagi na lang akong pinapayuhan na magtiis. Magtiis pa, para sa kapakanan ng lahat. Nakita mo naman ang kinahantungan ni Ed. Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang sa itapon ka na lang niya? At panoorin sila ng anak sa labas na hatiin ang lahat. Tia, sinabi sa akin ni ate, ang tanging pag-asa ng babae ay hindi dapat ang lalaki, ang kasal, o ang pamilya. E ano pa ang asahan ka o? Ang tanging pag-asa ng babae ay ang sarili mo lang. Ang iyong talino, kakayahan, at ang pera sa bulsa mo. Ngayon, may solidong ebidensya ng pangangaliwa siya. I demand mo ang diborsyo. I freeze on assets. Para walang maiwan sa kanya, Nyanchu. Tia, matanda na ako para magdiborsyo. Dahil nasayang ang oras na ginugol mo, kaya dapat bawiin mo ng may tubo. Kunin mo ang pera. At saan ka man pumunta, masaya ang buhay mo. Bakit ka pa magpapakumbaba sa lugar na ito? Tama ka. Sundin kita. Pakisabi Montag kay Yutzi. Humihingi ako ng tawad. Naniniwala ako, susuportahan niya rin ako. Ate. Sa malayong panahon na iyon, Kamusta ka na?
Boss Jiang, kailangan kong maging tapat sa inyo. Kung pipilitin ninyo ang appeal, posibleng hindi lang mamaintayin ang hatol, kundi maaari pa kayong mawalan ng lahat. Ha? Hay, wala na bang ibang paaan? Itong bahay, ang villa na ito, isang linggo na ang nakalipas. Na-transfer na sa pangalan ni Jiang Yanchu. Sa striktong kahulugan. Nakatira na lang kayo dito bilang bisita. Jiang Yanchu. Kaya hindi pa kayo pinaalis. Ito. Ay kuya, ang asawa mo po ay nagsasampa ng kaso laban sa inyo dahil sa malaking pagkakamali at hinihingi ang hati sa lahat ng marital assets, kasama na ang mga nakatagong assets sa ibang bansa. Ipinag-utos ng korte ang pag-freeze sa mga kaugnay na account. Bukod pa rito, natuklasan na nagbibigay ka ng malaking halaga ng ari-arian sa isang third party. May karapatan siyang habulin ang bayad. Maaari kang mawalan ng lahat ng ari-arian at mabaon sa malaking utang. Hahaha, tapos na. Itong babaeng ito, naglakas loob pang hatiin ang pondo ko para sa libing. Tiyak na si Suyusi ang nag-udyok nito. Okay lang sana kung siya lang ang naghiwalay. Gusto pa niyang sirain ako. Chen Yuan, hindi ito ang tamang panahon. Para mag-inarte. Pumunta ka na sa kwarto ni Yutzi. Humingi ka ng tawad at magsalita ng mga malambing na salita. Madali lang pasayahin ang babae. 10 taon na kayong mag-asawa. Hindi naman siguro siya ganun kasama, diba? Chen Yuan, ibaba mo na ang pride mo. Baka may pag-isa pa ito, okay? CJ, Bilisan Montag. Yusi, pwede ba tayong mag-usap? Yusi, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi mo at ang bata. At lalong hindi ko dapat sinabi ang mga kasuklam-suklam na salita. Kuya, akala niya ako ang misis mo. Nakita ko na ang kasunduan sa paghihiwalay. 10 taong relasyon. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Ngayon ka lang nagkamali nang mawalan ka na ng lahat. Zan kabe anoon? Ngayon, nagulo na ang buong pamilya. Kung papayag ka lang na mamahala ulit ako, ay ipapadala ko ang bata sa probinsya para doon naalagaan. Hindi ko hahayaang makaapekto siya sa atin. Okay na ba ito? Ginoo, kailangan ng pahinga ni misis. Umuwi na po kayo. Suyusi, hanggang dito na lang ang kaya kong ibigay. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang masira ang pamilya, Jiang? Mauna na po kayo. Sige, gusto kong makita kung kaya mong hindi lumabas. Sa araw ng kasal ni Nyanchu, Wow, ang ganda Montag niyan Chu. Ang ganda ng design. Parang talagang para sa'yo ito. Pero, bakit wala si Director Luninho? Abala ba talaga siya sa trabaho? Kahit siya pasok na ka siya. Ay mag-isa ka lang. Kakapasok lang niya sa UC Group. Mahirap ang posisyon ng director. Maraming engagements. Kailangan mong unawain siya. Ako nga, kung hindi dahil sa'yo at kay Ed, hindi siya magiging director. Ngayong mataas na ang posisyon niya. Lumaki na ang ulo. Noong nanliligaw pa siya, 24 oras. Nasa tabi Montag. Ngayon, nagmamalaki na. Hindi ba't nagpaliwanag na siya? Kakapromote lang, kailangan niyang patatagin ang posisyon. Sasabihin ko sa'yo, nagiging masama ang lalaki kapag may pera. Kamakailan. Palagi siyang tumatago kapag may tawag at laging late umuwi. Baka nagsasabuatan siya sa labas. Huwag kang magsalita ng walang basehan, Chen Zhao. Tiyak na hindi siya ganoong klaseng tao. Nasen ang cellphone? Nasa labas siguro. Tingnan natin. Niyan Chu, ano yun? Hindi ba yan si Luchenju? Luchenju. Oy, naka-wedding dress ka pa dito naghihintay sa akin? Ano? To? Ganado ka na bang magpakasal sa akin? Chenju, sinaktan niya ako. Jiang Nianchu, anong klasen kalokohan, tu? Chenju. Jiang Nianchu. Pinakahiya Montag ako, no? Lo Chen Zhao, may mukha ka pang magtanong. Dinala mo pa yung kabit mo dito sa bridal shop. Nang fiance mo, anong klaseng tao ka? Noong nanliligaw ka kay Nyanchu, parang asong ulol ang peg mo. Ngayong ikakasal na kayo, lumabas na ang tunay mong kulay.
Bitawan mo siya. Umalis ka sa harap ko. Jiang Nianchu. Akala mo tagpiada dahil nakaanggaja ka, asawa ka na ni Lu. Walang kasal, wala kang kwenta. Nianchu. Nianchu, okay ka lang? Lo Chenchao, hayop ka. Naglakas loob kang manakit. Binalaan ko na si Nianchu noon pa na mag-ingat sa'yo. Masakit? Kung masakit, matuto ka. Mga lalaki ng pamilya Jiang. Ganyan talaga ugali. Kuya mo, may anak sa labas. Tatay mo, tiyo mo, puro utang at eskandalo. Pati manugang mo, umalis na rin. Ngayon, wala ka nang masasandalan, prinsesa ka lang sa pangalan. Anong karapatan mong magmalaki? Chenju, tama na, maraming ta. Nianchu, masasaktan ka sa pag-ibig, pero tandaan mo. Ang pera sa kamay at ang katinuan sa isip. Hindi kailanman maglalaho. Siege. Ano, tu, mananakit ka pa? Chenju. Jiang Nianchu, naglakas loob kang manakit sa akin. Kamay ko, briha ka. Dahil sa sugat na to, mula ngayon, magpakabait ka. Pway, deserve. Iyan ang kapalit ng pananakit mo sa babae. Gago. Dapat mo sinabihan si Nianchu. Na makilala ang tunay mong pagkatao. Tumawag ng ambulansya at ipatawag ang pulis. Isumbong mo siya sa pagiging pasimuno ng pananakit. Tumawag ng pulis. May CCTV tayo rito. At may mga saksi pa. Isasagdagan namin sa pagiging pasimuno ng pananakit. Lo Chenchao, maghanda ka sa pagkakulong. Pwede kaming maging saksi. Tawagan na ang pulis. Umalis na tayo dito. Nakakadiri ang lugar na ito. Ang damit na ito ay sobrang dumi na. Jiang Chenyuan, ang mga itim na tala ng inyong pamilya, ang mga nakaw na pera ng iyong tiyuhin sa ibang bansa, ang mga ebidensya ng kalokohan ng iyong ama. Ay nasa akin lahat. Hindi ako kakalalang ni Jiang Nianchu. Gagawin kong masira ang reputasyon ng inyong pamilya at tuluyang magiba. Jiang Nianchu, ikinalulungkot namin ang ginawa mo. Nanakit ka sa publiko At umabot pa sa pagtawag ng pulis. Ang mukha ng aming pamilya. ay napahiya dahil sa iyo. Ngayon ay nagkakaroon ng pagbabago sa presyo ng stocks ng grupo. May mga sismis na ang pamilya namin ay walang tamang pagpapalaki. Alam mo ba ang malaking pinsalang dinulot mo sa amin? Nianchu, ikaw ang pinakamatinong sa amin. Ngayon kailangan mong isipin ang kapakanan ng pamilya. Dalawa ang opsyon mo. Pumunta ka kay Lo Chenzu at makipag-ayos. Para matapos ang gulo. O pansamantalang umatras at ipahayag na hiwalay ka na sa pamilya Jiang. At hintay na lumipas ang gulo. Umatras. Hay valay. Ang ganda ng salita mo. Gusto mo lang na ibigay ko ng walang kahirap-hirap. Ang aking mga villa at ari-arian, hindi ba? Ikaw. Jiang Nianchu, paano ka nagsasalita? Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Chen Yuan, huwag kang magalit. Nianchu, bata pa siya. Hindi pa niya naiintindihan. Marahil ay naapektuhan siya ng etmo. Nang sobra ni Suyusi. Esaan gayon. Hindi niya maintindihan. Karapat dapat ka bang banggitin ang ate ko? Kuya, kayong mga lalaki, kapag may problema. Hindi niyo kayang solusyonan. Kayo ang nagpapaalis sa at ko noon. At ngayon ay pinipilit niyo akong ibigay ang aking mga ari-arian. At gusto niyo pang humingi ako ng tulong sa ate ko para bumalik. Hindi ba kayo mabubuhay ng walang babae? Nakakagalit. Nianchu. Bilang babae, ikaw ay dapat mag-asawa. Ang mga ari-arian ng pamilya Jiang ay hindi dapat nasa kamay ng isang dayuhan. Kapag kailangan ka nila, sasabihin nila. Tayo ay pamilya, ngunit kapag gusto ka nilang agawin, Sasabihin nila na wala kang karapatan dito. Double kara NGM Gajiang. Ilang dekada na, ganito pa rin. Taiwan. Ngayon ko lang nakita ang totoo ninyong mukha. Sa paningin ninyo, ang babae ay dayuhan, isang kasangkapan lamang. Dapat lang naibigay ng ate ang lahat, pero kapag ipinaglaban ko ang karapatan ko, Ako pa ang masama. Sige, kung ganyan ka katigas ang ulo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng direkta ngayon. Kung ayaw mong makulong dahil sa kaso ni Lo Chenchao, iisa lang ang paraan, puntahan mo si Suyusi at pakiusapan mong bumalik. Paalisin niya ang kasulatan ng diborsyo at bumalik upang pamunuan ng lahat. Para lang sa ikaliligtas ng grupo ng pamilya Jiang at ang problema mo. Matutulungan kitang ayusin. sa wakas, nasabi mo rin ang totoo. Sabihin ko sa iyo, Hinding-hindi ito mangyayari.
Mahirap na nakawala ang ate sa impyerno. Hindi ko siya muling ibabalik doon. Jiang Yanchu, wala kang magagawa ngayon. Pupunta ka, gusto mo man o hindi. Sige, kapag itinulak mo ang pinto na ito, at makita mong walang laman, titingnan ko kung gaano katagal ang kakatuwa mong kumpiyansa. Tingnan natin kung magtatagal pa. Alice. Pasok. Nasaan ang gamit? Suyusi. Ang lupit mo. Diborsyo na nga, wala ka pang iniwan. Ang galing mo. Kuya, ngayon mo lang naniwala na tuluyan nang umalis ang ate mo. Umalis sa pamilya Jiang. Kalokohan. Saan siya pupunta? Wala siyang kamag-anak sa lungsod na ito. Marama, umalis sa akin, Jiang Chenyuan. Hindi siya mabubuhay sa mundo na ito. Panoorin niyo, hindi lalampas ng 3 araw, babalik din siya ng nakayukod. Magmamakaawa sa akin. Tama si Chenyuan, ate. Sinasamantala lang ang kabaitan mo, nagtatantrums lang. At sasabihin pang babalik sa nakaraan, sa tingin ko. Sobrang panonood lang ng teleserye, akala mo ikaw ang bida. Ano ba ito? Nasaan si Yutzi? Bakit walang naiwan? Nanay, hindi lang mga mahalagang bagay ang kinuha ng ete. Malamang pati ang alahas mo. Ang pinakamasahol pa ay si Nyancho. Nasira niya ang kamay ni Lo Chencho ngayon. Hinahabol siya ng pamilya Lu, at ngayon, pinagtatawanan tayo ng media. Ang reputasyon ng pamilya natin ay nasira na, at ang grupo. Sa huli ay mabubuwal dahil sa 2 babaeng ito. Jiang Yanchu, bibigyan pa kita. Nang huling pagkakataon na pakasalan si Lo Chenzo. Ang mga ginawa mong pagpapahirap sa kanya, maayos ko para sa'yo. Mas gugustuhin ko pang makulong, kaysa pakasalan ang gago na yon. Nyancho, bakit ka ba napakatigas ng ulo? Chenju, kahit medyo malandi, ay may pagmamahal sa iyo. Kung pakakasalan mo siya, hindi lang maliligtas ang reputasyon ng pamilya Jiang, kundi may mapupuntahan ka rin, di ba? Parehong panalo. Mapupuntahan. Ako si Jiang Nianchu. Ay ayaw ng ganitong mapupuntahan. CJ. Ikulong siya sa kwarto. Walang sinumang pwedeng magpalabas sa kanya nang walang pahintulot ko. Hanggang sa araw ng kasal. Genuine, ito. Nanay, hanggang kailan mo siya papabayaan? Nasira siya dahil kay Suyusi. Kung hindi siya didisiplinahin, masisira ang pamilya Jiang sa kanya. Jiang Chenyuan, magsisisi ka. Magsisisi. Tingnan natin kung paano ako magsisisi. Dalhin mo siya. Ate, kung nandito ka, hindi mo hahayaang pilitin nila ako ng ganito. Nyanchu, tandaan mo, ang magandang pagsasama ay nagsisimula sa pag-ibig at nananatili sa pangako. Ate, Sobi Mo. Ang pagsasama ay nagsisimula sa pag-ibig, At nananatili sa pangako. Pero sila ay ginawang impyerno at panggigipit ang pagsasama. Binibini. bago umalis ang ina mo, sinabi niya na kung may Hindi mo kayang solusyonan. O gusto mong pumunta kahit saan, maaari kitang samahan. Sige, sasama ko sa iyo. Hindi. Hindi ako alis ngayon. Binibini, sabi ng Etmo, ang babae. ay dapat may lakas ng loob na harapin ang hirap. Ang pagtakas ay hindi solusyon sa anumang problema. Gusto nila akong makita na sumuko. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kalakas ang babaeng. Hinubog ng Etko. Binibini. Kaya montak ito. Ate,
Kung maririnig Montag rin sana. Ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko. Sana nandito ka rin. Kahit hindi Montag makita, alam ka o. Ipinagmamalaki mo ako dahil ngayon. Hindi ako prinsesang naghihintay ng tagapagligtas. Ako ang mandirigmang iyong pinalaki. Nianchu. Ang ganda mo ngayon, sayang lang at hindi makikita ng ete mo. Sino ba ang nakakaalam kung saang ilalim ng tulay siya nakatira ngayon? Siya. Wala siyang pakialam sa'yo. Kung may pakialam siya, dapat narito siya sa kasal mo ngayon. Jiang Yanchu, gumising ka na. Yung ate mong mabait sa'yo, matagal na niyang tinalikuran. Kahit bumalik man siya ngayon o hindi makakaapekto sa susunod kong gagawin. Chen Yuan, medyo nag-alala pa rin ako. Ngayon, lahat kayo ay pupunta sa kasal, mawawalan ng tao ang villa. Noong umalis ang ete, nawalan ng laman ang bahay. Sino ba ang nakakaalam kung may utang siya o may kaaway? Sa tingin ko, baka mas mabuti kung ako na lang ang maiwan para bantayan ang bahay. Para maiwasan ang anumang problema. Mabuti na lang at maingat ka. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa pamilya. Kaysa sa mga taong laging nangangarap na prinsesa. At nagtataksil sa pamilya. Ikaw, manatili ka lang dito at bantayan mo. Tignan natin kung anong kaguluhan ang gagawin niya. Dapat talagang bantayan na mabuti. Nianchu, halika, inumin mo habang mainit. Ngayon ay espesyal na araw ng anak kong babae. Dapat kang maging maganda, halika. Bakit ka pa rin nagtatampo? Makinig ka sa payo ko. Ang pag-asawa ay tungkol sa pagtitiis at pagpapatawad sa isa't isa. Walang lalaking perpekto sa mundo. Pagtitis. Tulad ng pagtitiis mo kay tatay noong bata pa siya. Alam Montag na pala. Ang mga lalaki noong bata pa, madalas hindi pa stable ang isip. Minsan kailangan nilang magpanggap. Natanggap ko na rin. Mas mabuting hayaan na lang. Pumunta pa ako sa probinsya para humanap ng isang simpleng babae para alagaan ang tatay mo. Malinis ang background. Kapag comfortable ang lalaki, hindi na siya lalabas. Ang babae, kailangan marunong magmaneho. Hindi pwedeng puro ave, ma. Parang inilagay mo ang uod sa sisidlan ng bigas. Akala mo nakalamang ka, pero balang araw. Kakainin ng uod ang lahat ng bigas, at ikaw ang magiging kawawa. Wala ka nang matitira, ano pa ang magagawa? Ikaw ay sobrang naimpluwensyahan ni Suyusi, na masyadong idealistic. Ito ang tunay na buhay mayaman, ito ang realidad. Sino ba ang lalaking may kakayahan na walang kalokohan sa labas? Ang pinakamahalaga ay ang iyong posisyon. Ikaw ang tunay na Empress Lu, at kapag nagkaanak ka na, magkakaroon ng tagapagmana ang pamilya Lu at ang puso ng lalaki ay babalik din. Ito ang tunay na buhay. Ang ganitong buhay na nakukuha sa pagtitiis at pakana. Ayoko nito. Ikaf. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? Si Suyusi ay umalis na. Ang sinabi niya ay lason, wala na siyang pakialam sa iyo, hindi. Dahil narinig ko ang sinabi ng ate mo, kaya ayoko nang ituloy. Ang ganitong buhay, sinabi ng et mo. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa pangako at nagtatapos sa katapatan. Ang isang pagsasama, kung wala man lang ang pinakabatayang katapatan. Hindi ito pagsasama kundi negosyo. Sinabi pa ng et mo, isang babae, huwag mong ilagay ang pag-asa sa konsensya ng lalaki. Dapat mong kontrolin ang iyong kapalaran. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nianchu, tandaan mo, sa mundong ito, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi pera o kapangyarihan. Ano iyon? Ito ay ang salitang wala akong pakialam. Kapag wala ka ng pakialam, hindi ka na mabibindang mga patakaran. Hindi ka na masasaktan ng damdamin. Sa sandaling iyon, ikaw ang tunay na hindi matatalo. At ang pinakakinatatakutan ng pamilya Jiang ay ang Jiang Nianchu na walang pakialam sa lahat. Ete, panoorin mo, ang itinuro mo sa akin, hindi ko kailanman nakalimutan. Ang mesa na hindi mo naibagsak, ngayon ako ang magbabagsak. Nianchu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nanay, huwag kang magalit, para sa aming pamilya Jiang. Titiyakin kong magiging matagumpay ang kasal na ito.
Lu Chenju. Handa ka na bang tanggapin ang regalo ko sa kasal mo? Ngayon. Hindi lang ako lalabas ng buo, gagawin ko ring. Hindi ka na makakabangon. Mga mahal na bisita, ngayon ay sama-sama nating palakpakan ang pinakamagandang nobya. Si Miss Jiang Nianchu. Yan, tingnan mo, ang lahat ng kilalang tao sa lungsod ay narito para patunayan ang ating kaligayahan. Alam mo, Hakia, ang pag-asawa sa akin, si Lu Chenchao, ay pangap na maming babae. Sa buhay mo, ikaw ang magiging MRS Lu. Mukhang may sasabihin ang ating nobya sa ating nobyo. Chenchao, bago mo ako suutan ng singsing. May tatanong ako sa iyo. Sana sa harap. Engi lahat engi ating enga mahal es abuhay. Sana ay zagutin Montag ng Totu. Sa huling sandali, gusto mo pa akong subukan? Sige, tanong Montag. Ako si Lu Chenchao, matuwid at prangka sa lahat ng bagay. Wala akong tinatago. Tanong ko lang, ano ang relasyon mo sa babaeng ito sa screen? Tingnan ninyo. Akala ka o ano? Ako si Lu Chenchao, malandi at mahilig maglaro. Alam na ng buong mundo yan? Ano ba? Lalaki ako, hindi ako nagtatago. Ang paglalaro ay libangan lang. Pero ako si Eugene. Sa aking konsensya, hindi ako tulad ng ibang. Walang klaseng lalaki na may kabit sa labas. May anak sa labas na nakakahiya. Niyan, tama na ba? Kilalang kilala ang pagiging malandi ni Jilu. Alam ka ulang. Mahilig ka sa babae, pero hindi ko inakala na may sakit ka pala. Tingnan mo to, ang gulo. Ano? To? Si Jilu yon, sumasali pala siya sa ganitong aktibidad. Hindi ito kasal, Bibi Jiang, kundi pagtalon sa apoy. Kaya pala minamadali ng pamilya Lu ang kasal. Ginagamit lang nila ito para takpan ang eskandalo. Peke ito lahat, gava ng igay, oo. Peke lahat. Hatiyan, yen, bilis. Igay lang yan, hindi Totu. Si Jiang Yanchu ang nagpakana nito. Huwag kayong maniwala, huwag. Nagdadahilan pa. Paninirang puri. Narito ang orihinal na video, maaaring ipadala sa mga eksperto para sa pagsusuri. Lu Chenju. Hindi ka lang malandi, kundi bastos. Ginawa mo ang pamilya Jiang at lahat ng bisita rito bilang pantakip sa iyong kasuklam-suklam na katotohanan. Huwag kayong maniwala. Si Jiang Yanchu ang gumamit ng AI para sirain ako. Jiang Yanchu. Wala kang ebidensya. Pwede kang makulong nito. Noong gabing yun, sa bar 888, gusto mo bang banggitin ko ang mga pangalan ng lahat ng kaibigan ko? Walang ebidensya. Salita lang ng salita. Gusto mo akong parusahan? Walang besan. Tingnan ninyo ito, malignant tumor virus. Klasikong sintomas ng advanced AIES at STE. Lu Chenju. Dinala mo pa dito ang nakamamatay at nakakahawang virus mo para magpakasal. Gusto mo bang isama mo kaming lahat sa kamatayan mo? Kailangan ko bang tawagin si Prof. Lee para magpaliwanag sa inyo? Jiang Nianchu, tama na yan. Huwag kang magtantrums. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pag-usapan natin ng pribado. Lu Chenchao, tingnan ninyo. 3 araw bago ang kasal, pumunta siya sa pribadong ospital para magpa-check up. Malinaw sa medical report na diagnosis siya ng AIES at STE. At ito ay lubhang nakakahawa. Naku, nakakahawa. Lumayo kayo sa kanya. Kadiri, hinawakan ko pa ang kamay niya kanina. Ano ang gagawin natin? Pinapasok nyo kami sa kasal ng isang may sakit. Gusto mo ba kaming patayin? Talagang malas si MS Jiang. Napakasamang kapalaran, nadala sa kasal ng ganitong kadiring tao. Niloko para dumalo sa kasal. Lu Chenju, alam ka una. Kung bakit ginamit mo ang lahat ng paraan. Kahit ang pinakamasamang paraan, para lang mapilitan akong pakasalan ka. Dahil, ang buhay mo ay sira na, tapos na. Kailangan mo ng isang magandang asawa. Para takpan ang kahihiyan mo, itago ang bulok at nakakadiring kaluluwa mo. Ang pagpapakasal mo sa akin ay dahil ito na lang ang huling pag-asa mo. Para mapanatili ang imahe mo sa mataas na lipunan, di ba? Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Peke ito lahat. Walang ebidensya. Ginawa lang niya ito para siraan ako. Itong babaeng ito ang nagsira sa akin. Alam kong gagawin mo ito.
Huwag, huwag. Luchenju, tapos kana. Peke ito lahat. Totoong medical report niya ito. Grabe, kalmado at maingat, si MS Jiang. Talagang may ugaling leader. Hindi nga katakataka, ta ito ni Zuyutsi. Ang talino at stratehiya niya, halos kapareho. Ng kanyang hipag, mga kamag-anak at kaibigan, nakita ninyo. Ang lalaking ikakasal ay may malubhang sakit, ang importante ay gamutin siya. Kaya ang kasal na ito ay kinansela na. Marumi ang lugar na ito para sa kalusugan ng lahat. Mangyaring umalis ng maayos. Huwag mo akong hawakan. Luchenju. Sira na ang kaliwang kamay mo, ang kanan mo. Ayaf Montag na rin ba? Jiang Yanchu, ikaw. Ang kamay ko. Bitawan mo ang kamay ko. Luchenju. Ang kaliwang kamay mo ang nagtulak sa akin. Ngayon ang kanan mo ang sira. Ito ang interes mula ngayon. Tapos na tayo. Ako'y wala na, pero hindi ka rin makakatakas. Gusto kong sabay tayong mamatay. Mamatay ka na. Yanchu, ano na naman tong kalokohan mo? Ang ganda-ganda ng kasal, bakit naging ganito? Bakit hindi mo tanungin kung ano ang ginawa niya? Jiang Chen Yuan. Tang mo, hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin? Kuya mo pa ang dating, consent ka pa sa kasal ko? Bakit hindi mo itanong sa kapatid mong ito? Ano ba ang ginawa niyang kabutihan? Luchenzo, linawin mo ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang ginawa ni Yanchu? Ano ang ginawa niya? Hinubaran niya ako ng husto. Inanggihan niya ako sa harap ng lahat. Ginawa niya akong katawa-tawa sa buong lungsod. Nawalan ako ng mukha. Okay lang. Ang tunay na kabutihan, nasa huli pa. Malapit na. Ang inyong pamilyang Jiang, ang UC Group, ay babagsak dahil sa kabayanihan niya. Chenju, ano ang kalokohan yan? Kahit nagalit ka, dapat may limitasyon ka pa rin. Ang kasal ay personal na bagay. Paano maapektuhan ang grupo? Talagang, si Chen Yuan ay nakahanda na ang ER plan. Kahit may gulo sa kasal, hindi nito maapektuhan ang grupo. Ang plano. Jiang Chen Yuan, ikaf ay isang tunay na tang Stern ka. Kung wala si Zuyutsi, ano ka ba? Nasa apoy na ang bahay mo. Hindi mo pa alam? Ano nang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang funding chain ng UC Group ay tuluyan ng naputol. Ang liquidation system ay baka nagsimula na. Malapit nang mawala ang pamilya Jiang. At ang UC Group, mas malala pa sa akin. Walang-wala na. Imposible yan. Kahapon ko lang tiningnan ang financial report. Iyon ay gusto lang ipakita ni Suyusi sa'yo. Tang Stern ka. Inayos na niya ang lahat. Naghihintay lang kayong mga tang na sumabog. Ang pamilya Jiang. Kung wala si Suyusi, wala kayo. Umalis na siya at malapit na kayong bumalik sa dati. Kalokohan. Saan ang ebidensya? Kung wala, ay dedemanda kita sa paninirang puri. Ebidensya? Sich, ipapakita ko sa'yo. Tuluyan kang mawala ng pag-asa. Ay, play ang balita. Para makita ang Tang Stern na. Breaking news, breaking news. UC Group ay nagdeklare ng bankruptcy. Funding chain rupture. Umani in bankruptcy liquidation procedure. Hindi. Imposible. Tu. Pagkeng balita, yan. Si Zuyutsi. Si Suyusi, ang maliit na kaibig-ibig, siya ang may pakana. Suyutsi. Lumabas ka. Ipaliwanag mo. Gusto mo bang si Rain? Ang aming pamilya Jiang? Wala na, lahat wala na. Paano nangyari? Kailan pa? Paano posible? Si Jiang Qianyuan ay wala ng Suyusi. Wala ka ng halaga.
ang inyong pamilya Jiang. Kung wala si Zuyutsi, ano na lang kayo? Tapos na kayo. Wala na kayong halaga. Si ate, nag-iwan siya ng solusyon. Ano ang iniwan ni Yusi? Bigyan mo ako. Bitawan mo ako. Sabi ni ate, kung may problema ang grupo, Pwedeng buksan ang folder na ito. Mabuti. Alam ko na. Tiyak may paraan si Yusi. Tiyak may paraan para iligtas ang grupo. Alam ka una. Hindi ganoon kasama si Yusi. Hindi niya hahayaang mamatay ang aming pamilya Jiang. May pagmamahal pa rin siya sa aming pamilya Jiang. Tama. kilala ko si Yusi, matigas ang salita pero malambot ang puso. Sa loob ng 10 taon ng pag-asawa, marami siyang ginawa para sa aming pamilya Jiang. Hindi niya basta-basta, Ivan. Tama. Ang kakayahan ni Yusi, walang duda. Kung nag-iwan siya ng folder, tiyak. May plano na siya. Maliligtas ang grupo. Maliligtas ang aming pamilya Jiang. Ete, kung makikita mo ang itsura nila ngayon, ano kaya ang iyong mararamdaman? Giant Renuan sa loob ng 10 taon. Kaya kong itayo ang UC Empire. Kaya ko rin itong sirain. Kung tinalikuran mo ang pangako, kukunin ko ang lahat. So Yusi, ang lupit mo. Plano mo na talagang sirain ako, sirain ang pamilya Jiang. Suyusi, napakasama mo. Ano ang ginawa ng pamilya Jiang sa'yo? Bakit mo kami pinapatay? Masamang babae. Tunay na masama. Wala na talaga. Ngayon, nararanasan nyo na. Ang pakiramdam ng pag-agaw sa lahat ng ibinigay ng taong inyong pinalayas. Ikaw ang malas na babaeng ito. Kung hindi ka sana nag-back out sa kasal, hindi sana naging ganito kalaki ang gulo. Ang grupo natin, hindi sana nagkaganito kaagad. Kung sumunod ka lang at pinakasalan mo si Chen Zhao, walang nangyaring problema. Ikaw lahat ito. Ikaw at ang iyong mabuting manugang na babae. Gusto niyong sirain ang pamilya namin. Ako ang may kasalanan? Ito ay bunga ng kasalanan ng kuya mo. Kung hindi siya naging walang utang na loob, at hindi dinala ang kanyang anak sa labas at kabit para palisin ang manugang. Hindi sana nagawa ng manugang ang lahat ng ito. Hindi niyo siya sinisisi sa pangangaliwa. Ako pa ang sinisisi sa paglaban ko. Tama na. Tumahimik ka. Ngayon ko lang naisip, simula pa lang ay plano na ito. Ikaw at si Suyusi ang may pakana nito. Una, ginamit ang kasunduan sa diborsyo para maubos ang aking ari-arian at mabaon sa utang. Tapos winasak ang grupo, isa-isa ang hakbang. At ang pinakamalaking benepisyaryo, ikaw. Ang bahay. Ang mga ari-arian, nasa pangalan mo na ngayon. Gusto niyong sirain ang pamilya Jiang at ang kinin lahat. Lahat ng ito. Tama si Chen Yuan. Nianchu, ikaf et si Zuyutsi. Ang lalim ng inyong balak. Ibalik niyo ang mga ari-arian. Ibalik niyo sa akin ang bahay at lahat ng ari-arian. Kung hindi, babugbugin kita ngayon din. Taksil na babae ka. Jiang Chenyuan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Iyon ay ari-arian na manugang na iniwan sa akin. Walang kinalaman sa iyo. Iyon ay ari-arian ng pamilya Jiang. Bitawan mo ako. Nyanchu, makinig ka sa kuya mo. Isuko mo na ang lahat. Isuka mo, kung hindi, susukatin kita ngayon din. Tigil! Suyusi. Manugang. Suyusi. Manugang. Bumalik ka talaga. Suyusi, sa wakas lumabas ka rin. Akala ko magtatago ka habang buhay. At may dala ka pang lalaki, ano ba? Malayo na kay Jiang Jinyuan. Kailangan mo pang makipag-flirt sa bodyguard. Naghanap ka pa ng asong bantay.
para suportahan ka. Suyusi, ikaw talaga, walang utang na loob. Anong ginawa ng pamilya namin na hindi tama sa'yo? Lahat ng binigay namin sa'yo, pinakamaganda. Tapos ikaw, baliktad, gusto mo sirain ang pamilya namin. Nakain na ba ng aso ang konsensya mo? Uunga, hindi ka naman makapag-anak. Tapos ayaw mo pang magkaroon ng anak si Chenyuan. Tapos dala mo pa ang kabit mo dito para magyabang. Talagang walang hiya ang cute mo. Nakuha ka ng pamilya namin, talagang malas na malas kami. Diborsyo. Walang dala-dala. Tapos sisirain mo pa ang kumpanya, ngayon may dala ka pang lalaki. Suyusi, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba tiwala na tayo, Jiang Chenyuan? Akala mo wala kang kwenta, ngayon nagsisisi ka. Ngayon bumalik ka para humingi ng tawad, ganon ba? Ginoong Jiang, pakiusap, panatilihin ang distansya. Ano ka ba, hindi mo ako dapat hinahawakan? Ito ay pagitan namin, bakit ka nakikialam, bodyguard ka lang. Usapang pamilya, bitawan mo ako, umalis ka. Binibining Su, ano ang gagawin natin sa taong ito? Suyusi, kontrolin mo ang aso mo, pakawalan niya ako. Suyusi, hindi ka na magiging prinsesa dito. Kaya naglalaro ka na lang ng cosplay sa lalaking ito. Kayong dalawa talagang nakakadiri. Jiang Chenyuan, ikaw. Ang ingay. Ta. Huwag kang gagalaw, tumahimik ka. Sino ba talaga kayo? Nasaan ang batas? Huwag kayo makamay. Binibining Su, ano ang gagawin natin sa taong ito? Kailangan ba natin tawagan ang pulis? Pa sa kanyang iligal na mga gawain? Lahat ng kasalanan, amin. Kami ang nagkamali. Alam na ni Chenyuan ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo siya. Dahil sa 10 taon ninyong pagsasama. Dahil sa bata. Hindi pwedeng mamatay si Chenyuan, maliit pa ang bata. Hindi pwedeng mawalan ng ama ang bata. Pakiusap, pakiusap. Uunga, Yutzi, ang bata ay inosente. Pakiusap, prinsesa, bigyan ng pagkakataon ang bata. Jiang Chenyuan. Hanggang ngayon, talagang tanga ka pa rin. Yung bata na palagi mong sinasabi. Akala mo ba talaga na anak mo yun? Ano ang ibig mong sabihin? Ibigay ang huling folder. Ilabas mo. Ibigay mo sa kanya. Ayaw kong tingnan, panlilin lang mo na naman ito, ayaw kong tingnan. Hayaan mong buksan niya. Tingnan. Hey, Kaya alam niyo ba, kung bakit wala si Luminyaw? Ngayon dito, abala siya sa pag-impact ng mga gamit ng pamilya Jiang. Para dalhin at magtago sa malayo. Ang cute nito. Aba, magnanakaw pala. Binibining Su. Paano natin itatrato ang mga ito? Ete, sa tingin ko alam na ng kuya ko kung gaano siya kalaking nagkamali. Dahil sa 10 taon ninyong pagsasama. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sige, pakawalan mo siya. Yusi, nagkamali ako, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Naloko ako ng demonyo. Nagkasala ako sa'yo. Yusi, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Magbalikan tayo, ipapangako kong gaganda ang trato ko sa'yo. Jiang Chenyuan, naaalala mo ba? Noong naniligaw ka pa sa akin. Ang iyong mga sinumpa, Yusi, ako si Jiang Chenyuan ay nanunumpa sa langit, na hindi kita ipagkakanulo habang buhay. Kapag ako'y sumuway, mawawalan ako ng yaman at lahi. Mawawalan ng yaman at lahi. Karma na ito. Huwag na ngayon, anak-anak, tibayan mo ang loob mo. Anak, huwag kang magkaroon ng problema. Jiang Chenyuan, umalis ka na. Tingnan mo ang bahay na napunta sa'yo dahil sa katangahan at kasinungalingan mo. Kung ilan pa ang natitirang mahalaga, mga basura na lang. Umuwi na tayo, aray anak. Anak, Tibayan mo ang loob mo. Tibayan mo, anak. ate. Alam mo ba kung gaano kita kamis? Nianshu, ang dami mong pinagdaanan. Magaling ang ginawa mo.
Mas matapang ka. Kaysa sa inaasahan ni ate. Mas magaling. Nianshu, ipakilala ko sa iyo. Ito si Ayan, ang aking personal na bodyguard. At ang pinagkakatiwalaan kong tao. Kumusta, MS? Jiang. Ayan, kumusta? Salamat sa pag-alaga mo sa aking manugang. Nianshu, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang sumama sa akin? Lipat tayo sa bagong lungsod. Lumayo tayo. Manugang. Salamat. Pero ang gulo ng pamilya Jiang, kailangan may mag-ayos. Tinuruan mo ako ng 10 taon. Ngayon, gusto kong patunayan sa iyo ang sarili ko. CJ, tumanda ka na. Ang aking alahas. Ang aking bag. Nawala lahat. Ang aking pera, nawala lahat. Liu Mengya. Tiyak na yung maliit na yun, tumakas siya kasama ang pera. Karma. Karma talaga. Hindi kayo pwedeng umalis. Kung alis kayo, sino ang mag-asikaso ng bahay na ito? Ang sahod, hahanapan ko ng paraan para mabayaran kayo. Lola, bago umalis si Liu Mengya. Binayaran na niya ang aming sahod. Wala nang kailangang asikasuhin sa bahay na ito. Huwag kayong umalis, huwag. Aping, ito ay mga gamit ng pamilya Jiang. Bakit mo kinuha ang bangang ito? Ibalik mo sa akin. Lola, ipinangako ito sa akin ni Lolo. Hindi, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling siya. Umalis ka na, umalis ka na. Ipaliwanag mo ng maayos. Bakit niya ibinigay sa iyo ang bangang ito? Ano ang pakikipag-apatan ninyo? Dahil buntis ako sa anak ni Lolo. Ito ang kabayaran niya sa akin. Ano ang sinasabi Montag? Buntis ka sa kanya. Hindi ba't pinahintulutan mo ito, Lola? Noon mo sinabi sa akin. Nabata pa ako at madaling kontrolin at pinahiwatig mong lapitan ko si Lolo. Sinabi mo na kung maipit ko lang siya sa bahay, hindi siya lalabas. Para maghanap ng iba at hindi mo ako pababayaan. Ngayon na may problema, sa akin mo ibinabato ang sisi. Lahat ng kasalanan, ako lang ang may gawa? Yusi, alam kong nasaktan ka. Ang mga lalaki sa mayayamang pamilya, walang hindi naglalaro. Kung ako ang nasa kalagayan mo, tanggapin mo na lang ang bata. Sa huli, ang kabit na ito. Ay kilala mo naman. Basta't hawak mo ang bata. Hindi na si Yuan maghahanap ng iba pang babae. Naniniwala ka talaga sa sarili mo, masana sa hinaharap, hindi ka mabiktima ng pagtataksil ng sarili mong pamilya. Wala akong kinalaman dyan. Bala talaga. Nga, walang ebidensya. Nagbibintang ka lang. Pamilya. Pamilya tayo, di ba? Ito ang medical certificate, malapit ng 3 buwan. Ama, Ah, huwag mong itanggi. hindi ito. Hindi. Ako, hindi. Matanda ka na, nakipagsabuatan ka pa sa iba. Lokohin ako. Kasama mo ang isang mabait na katulong. Nagkakasama kayo. Lalabanan kita. Nag-anak ako para sa pamilya Jiang. Nag-alaga sa inyo ng ilang dekada. Tapos pinagbuntis mo ang hamak na katulong. Nasaan ang konsensya mo? Nasaan ang konsensya mo? Tama na. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, para kang baliw. Zava na ako SIO.
Kahit papaano, si Aping, masunurin siya. At higit sa lahat, mas bata siya sa'yo. Ikaf. Ping, alis na tayo. Walang kwenta ang bahay na ito. Wala nang saysay. Ping, huwag kang mag-alala. Noon pa man, inilipat ko na. Ang ilang ari-arian at pera. Sapat na ito para sa atin at sa bata. Hanggang sa pagtanda natin. Hindi ka pwedeng umalis. Pera ng pamilya Jiang yan, iwan mo. Umalis ka na. Huwag kang alis. Layas. Yusi. Bumalik ka para sa akin, di ba? Nagkamali ako, alam ko na. Nakita mo na. Ang nangyari sa akin. Magbalikan tayo. Tulad ng dati, pwede ba? Pangako sa susunod. Jian Yanchu.